Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Wife Like. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Paki-like naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang pelikula kay Mario Venner, CEO ng Like Wife, isang technology company na dalubhasa sa paglikha ng mga babae para sa mga lalaking nangangailangan ng partner. Siya ay makikitang nagpo-promote ng kanilang mga produkto at serbisyo sa telebisyon, at kung gaano kalaki ang ginhawang na idudulot nito sa mga nagmamay-ari nito. Ang mga special program females na ito ay walang iba kundi ang mga artificial intelligence robot na nilagyan ng mga totoong alaala ng mga tao. Kasunod nito, isang lalaking nagngangalang William ang bumisita sa Like Wife, isa rin siya sa mga agent ng kumpanya at pinuri naman ni Mario ang magandang performance ng kanyang trabaho sa kanilang kumpanya. Sa katunayan, kaya naroon si William upang kunin ang kanyang female robot na magsisilbing asawa niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang kwarto kung nasaan ang robot na babae. Ang pangalan nito ay Meredith, isa siyang maganda at napaka-sexing AI robot, at handa na ito para magsilbi bilang asawa ni William. Kamakailan lamang ay nawalan ng asawa si William, at binigyan siya ng wife-like ng pagkakataon upang may makasama muli sa kanyang magandang tahanan. Naalala niya ang unang araw na nakilala si Meredith, dumalaw ito sa kanyang tahanan upang bisitahin siya. Advokasya nito ang wakasan ng wife-like technology, dahil matagal nang hindi sinasang-ayunan ni Meredith ang nasabing kumpanya. Gayunpaman, naging mapagbiro ang tadhana dahil binigyan si Meredith ng pangalawang pagkakataon ng kumpanya upang mabuhay. Samantala, inuwi na siya ni William sa bahay, itinuro niya dito kung paano maging asawa sa kanya. Pagsapit ng gabi, alam na this, noong una ay kinakabahan pa si William ngunit sa huli ay nawala ang kaba niya at nagtuloy-tuloy na ang kanilang pagti-TikTok. At pagkatapos ay sinabi ni William na gusto niyang makatabi at makasama ito buong gabi sa kama, ngunit naalala ni Meredith na kailangan niyang mag-charge ng kanyang baterya magdamag. Pagpunta niya sa kwarto, nakita niya sa bintana ang isang misteryosong lalaki na nakasuot ng maskara habang nakatingin sa kanya, mula sa isang malapit na puno. Gayunpaman, bago niya malaman kung sino ito, mabilis na itong umalis. Nakahanap din siya ng ilang diary na pagmamay-ari ng orihinal na Meredith. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng almusal para kay William, narinig niya at nakita sa TV Patrol ang ilang mga tao na nagpoprotesta sa Wife Life, at kalaunan ay nalaman niyang nawawala ang ilan sa mga katulad niyang robot. Malinaw na ito ay kinidnap ng mga SCAIR, isang grupong nagpoprotesta sa technology company. Bilang agent ng Wife Like, ito ang pangunahing trabaho ni William at responsable din siya sa pagbawi ng mga nawawalang robot. Dahil sa mga narinig na balita ni William, naalerto ito at kinailangan niya ng umaksyon upang bawiin ang mga nawawalang robot. Nang pumasok na si William, sinuot naman ni Meredith ang ilang mga damit at makeup kit ng tunay na Meredith. Hindi naman naging madali para sa isang robot na tulad niya na gumamit ng lipstick. Sa ibang eksena, pagdating sa trabaho ni William, inatasan siya na hanapin ang mga babaeng robot na nawawala. Sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isa sa kanila. Ito ay si Wendy na nakatakas mula sa isang silid, may nakatali pang electronic band sa kanyang leeg na nakaprogram para makuryente siya, kung sakaling tumakas ito mula sa pagkakakulong. Sa kabutihang palad, natagpuan siya agad ni William, at disable agad nito ang electronic band na nakatali sa leeg nito bago pa siya masaktan. Sinabi naman sa kanya ni Wendy na may dalawang robot pa na nasa loob ng facility, kaya't pinuntahan niya agad ang mga ito upang iligtas. Nahanap niya ang isa sa mga robot, ngunit bago niya ito mailigtas, ay tinutukan na ito ng baril ng isang lalaki. Ngunit mas mabilis si William, binaril niya na agad ang lalaki dahilan upang mawalan agad ito ng buhay. Samantala, ipinapakita si Meredith na nag-charge ng kanyang sarili at pagkatapos ay pumasok siya sa dream mode. Habang nasa dream mode ay nakilala niya ang kanyang Interactive Dream Operator o IDO, at dinala siya nito sa eksena ng kanyang kaarawan. Dito nakita niya si William, at ang isa pang lalaking nakamaskara na nagbigay sa kanya ng card, na may pulang ibon na mukhang karakter mula sa Angry Birds. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang IDO para magtanong tungkol sa lalaking nakamaskara, ngunit sinabi nito na walang record ng isang lalaking nakamaskara sa kanyang alaala.
Nang tanungin niya kung kailangan itong i-report, tumanggi si Meredith. Gayunpaman, hiniling niya na i-activate ang kanyang knitting mode bilang isa sa kanyang mga hobby, at inactivate naman ito ng kanyang IDO. Gamit ang bagong kasanayan, nagtahi siya ng una na may larawan ng ibon mula sa card na ibinigay sa kanya ng lalaking nakamaskara. Nang hapon ding iyon, nagpa siyang subukang sumakay ng bisikleta. Gayunpaman, isang misteryosong babae ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, dahilan para mahulog siya sa bike. Nang makausap niya ito, sinabi ng babae na alalahanin kung sino siya, dahil nauubos na ang kanilang oras. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, kaya't pagdating sa bahay, sinabi niya kay William ang tungkol dito. Ngunit hindi siya nito pinansin, at sinabi sa kanya na ginugulo lamang siya nito. Pagkatapos ay ipinakita ni Meredith ang tinatahi na una na ibibigay niya sana kay William. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong natuwa ito at sinabing ang orihinal na Meredith ay hindi marunong manahi. Nang gabing iyon, nakita niya ang kanyang IDO habang naghahanda sa dream mode, ngunit ang ilan sa kanyang mga panaginip ay nakalock, kaya't nagpa siya ang kanyang IDO na bigyan siya ng isang random na panaginip, kung saan makikita niya si William. Ngunit, ang lalaking nakamaskara ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa halip na si William, nagpanik si Meredith at tinanong niya ito kung bakit lagi siyang sinusundan. Sinabi din niya na hindi niya ito maalala, kaya agad na hinawakan siya nito, at inalog-alog na parang ginigising ang kanyang memorya. Sabay gising naman sa kanya ni William sa totoong buhay. Tinanong niya ito tungkol sa lalaking nakamaskara, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil binangungot lang siya sa kanyang panaginip. Samantala, sinimulan ni Meredith ang pagsasaliksik sa kanyang mga lumang journal, dahil gusto niyang malaman kung bakit siya hinahabol ng lalaking nakamaskara at dahil na rin sa sinabi sa kanya na alam nito ang lahat tungkol sa kanya, kasama na ang mga bagay na nakalimutan na ng kanyang memorya. Isang araw, tinawagan si William para hanapin muli ang nawawalang babaeng robot na si Lisa. Sinubaybayan niya ito sa isang apartment kung saan ito nagtatrabaho. Pumasok siya sa loob para sunduin ang babaeng robot. Ngunit, binago na nito ang kanyang hitsura at pangalan at tumangging bumalik kasama si William. Higit pa rito, sinabi nito sa kanya na hindi niya nagusto ang kasalukuyang nagmamay-ari sa kanya. Inutusan siya ni William na bumalik, ngunit sinabi nito sa kanya na kahit ilang beses siyang i-reprogram, hindi niya namamahalin ang nagmamay-ari sa kanya. Nakiusap naman si Lisa sa kanya, ngunit hindi tumugon si William, kaya't napilitan si Lisa na tumakas at nagpa siyang tumalon mula sa taas ng bintana upang tapusin na ang kanyang buhay. Samantala, binisita ng misteryosong babae si Meredith sa kanyang bahay. Sinabi nito sa kanya na ang lalaking nakamaskara ay gusto siyang makita ng personal, ngunit ayaw ni Meredith na makita ito. Inutusan niya itong umalis na ng bahay at nagbanta na sasabihin kay William ang kanilang pagkikita. Sa ibang eksena, ibinalik ni William ang katawan ni Lisa sa kanyang asawa, at dito nalaman niya na ang kumpanya ay interesado na ngayon sa isang bagong proyekto, ang Childlike, isang programa muli na artificial intelligence na lilikha ng mga bata. Ipinahayag ni William ang kanyang hindi pagsang-ayon tungkol sa bagong proyektong ito. At doon ay nalaman niya rin na ang ilan sa mga babaeng robot ay maaaring i-reprogram. Samantala, nagtahi muli si Meredith ng isa pang Angry Birds na unan para kay William dahil ang una niyang ginawa ay nawawala, ngunit makikita sa mukha nito na hindi nito gaanong nagustuhan. Ang hindi alam ni Meredith ay sinadyang itinapon ni William ang unan na binigay nito sa kanya. Sinabi din niya dito ang tungkol sa pakikipagkita niya sa babaeng misteryoso. Kaya tinawagan ni William ang kasama niyang si Jack upang pumunta sa kanilang bahay. Pagdating ni Jack, gumawa sila ng plano na hayaang matulog si Meredith para mahanap nila ang address ng lalaking nakamaskara na walang iba kundi si Ken. Habang nananaginip si Meredith ay pinapanood naman nila Jack at William ang mga pangyayari sa kanyang panaginip at sa wakas ay tinanggal ni Ken ang kanyang maskara. Pagkatapos ay binigyan niya si Meredith ng isang address upang doon ay magkita sila. Nang magising siya, nakita niya sina William at Jack na naghahanda na para pumunta sa address na ibinigay sa kanya ni Ken. Medyo nalilito si Meredith sa nangyayari at sinabi niya sa kanila na pamilyar ang mukha ni Ken sa kanya, ngunit sinabihan siya ni William na manatili lamang sa bahay dahil pupuntahan nila ng kanyang partner ang address na ibinigay ni Ken. Sina Jack kasama ang iba pang operatiba ay pumunta sa isang gusali, ngunit ang nadatnan nila ay mga manikin, at nang buksan nila ang isang box ay naglalaman ito ng tear gas kaya agad silang nagsuot ng gas mask.
Samantala, si William ay pumunta sa isang park kung saan nakita niya ang isang lalaking nakahod na nakaupo sa isang bench. Inakala niyang ito ay si Kin. Agad niya itong pinaputukan. Pagkatapos ay inalis nito ang kanyang maskara, at doon ay nakita niyang isa lamang din itong mannequin. Nagmadaling umuwi si William at agad na hinanap si Meredith. Sinabi niya na si Kin ay pumunta sa kanilang bahay at nag-iwan ng libro sa kanilang pintuan, at hindi naman siya nito sinaktan. Naniniwala siya na maaaring hindi naman ito isang masamang tao. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni William na ginamit siya noon ni Kin para gumawa ng masamang gawain kabilang ang pambobomba. Nagpasya si William na sundan si Meredith sa Dreamland upang doon hanapin si Kin. Binalaan naman siya ni Jack sa mga panganib na may dudulot nito sa kanya kung siya ay magkakamali. Maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang utak, na magreresulta ng kanyang pagkaparalisa. Ngunit determinado at matapang si William na harapin ang panganib at nagpatuloy pa rin siya na pumasok sa panaginip ni Meredith. Sa wakas ay nakaharap niya si Kin at pagkatapos sinabi niya kay Meredith na tumakbo palayo, maya-maya pa ay nagsimula siyang makipaglaban kay Kin. Habang tumatakbo naman si Meredith ay nawala siya sa gitna ng kagubatan at humingi ito ng tulong sa IDO at binigyan naman siya nito ng isang mahiwagang pintuan galing sa bulsa ni Doraemon, at pagpasok niya dito ay nakarating siya sa isang gusali. Ilang sandali pa ay nakarating din sina William at Kin sa kinaroroonan ni Meredith at doon ay pinagpatuloy nila ang kanilang labanan. Pinalabas ni William ang lahat ng naroroon kabilang si Meredith. Ngunit hindi pa man nakakalayo si Meredith ay narinig niya ang sinabi ni Kin na sa kalaunan ay maaalala ni Meredith ang lahat. Ngunit sinabi ni William na handa siyang ipagpatuloy ang pagtanggal sa kanyang alaala. Hindi nagtagal, sinimulang sakali ni William si Kin para tuluyan niya na itong patahimikin, ngunit palobat na ang baterya ni Meredith. Kaya napilitan siyang umalis sa kanyang dream mode at dahil doon ay nagising din si William kaya hindi niya tuluyang natapos si Kin. Hindi naman natuwa si Jack sa pagharap ni William kay Kin sa panaginip ni Meredith at binalaan niya si William na ilegal ang nais niyang gawing pagpatay kay Kin, ngunit matigas ang ulo ni William na gagawin niya ang lahat dahil ayaw niyang mawala sa kanya si Meredith. Isang gabi, pagka-uwi ni William sinabi ni Meredith na ayaw na niyang burahin ang kanyang mga alaala ngunit kinumbinsi siya ni William na ito'y para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos, dinala siya nito sa facility ng wife-like para sa memory wiping. Sa pasilidad, nakilala niya ang iba pang mga katulad niya na nais ibagsak ang wife-like. Si Meredith ay nalilito kung paano nila naaalala ang kanilang mga nakaraang buhay, at sinabi nila sa kanya na ito ay nakatago sa mga random file sa kanyang dream mode. Samantala, binigay ng misteryosong babae sa kasintahan ni Jack ang isang file na naglalaman ng mga krimen na ginawa ni William. Nang makita niya ang mga file na ito ay nabigla si Jack sa mga nalaman niya. Pinuntahan niya si William at tinanong siya tungkol sa nilalaman ng file. Lumalabas na ang mga file na ito ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa kaso ni Kin. Ang totoo ay pinatay ni William si Kin, kaya naman hindi na nila ito mahanap sa totoong buhay at nag-e-exist na lamang ito sa alaala ni Meredith. Kaya naman ganun na lang kadesperado si William na burahin ang mga alaala ni Meredith. Nagpasya si Jack na arestuhin si William para sa mga ginawa niyang krimen. Gayunpaman, ipinagtanggol ni William ang kanyang sarili sa pagsasabing mahal na mahal niya si Meredith at ayaw niyang mawala ito sa kanya. Inilabas ni Jack ang kanyang baril, ngunit mas nauna siyang nabaril ni William. Hindi nagtagal, pumasok si Meredith at tinanong si William tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasamahan na sina Jack at Kin. Lumalabas na nagawa ng ma-access ni Meredith ang lahat ng kanyang mga alaala, at lumipat ang eksena kung saan nagsimula niyang nakilala si William. Isang araw, pumunta siya sa bahay ni William at hiniling sa kanya na lumagda sa isang petisyon laban sa like wife at dahil sa taglay nitong ganda ay agad na nabihag si William sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng kasintahan ni Meredith, ay nahumaling pa rin si William sa kanya at sinumulan niyang sundan ang babae. Isang araw, inaresto niya sina Meredith at Kin matapos gumawa ng mga peking kaso sa kanila. Isinakay niya ang dalawa sa kanyang kotse. Ilang sandali pa ay pinababa niya si Kin sa isang liblib na lugar at doon ay binaril niya ang lalaki. Dinala niya naman si Meredith sa kanyang bahay at pinilit niya itong maging kanyang asawa, ngunit ayaw ng babae sa kanya. Isang gabi habang natutulog si Meredith ay tinakpan niya ang mukha nito ng isang unan na may berdang pulang ibon, hanggang sa ito ay mawala ng buhay. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alaala ay nakastore lamang sa kanyang mga random memories at hindi ganap na nawala.
Dahil sa kanyang mga naalala, kinwestiyon niya ang mga maling ginawa ni William sa kanya. Pagkatapos, pinalakas niya ang kanyang sarili at inactivate ang duel mode, kung saan ay pinabagsak niya si William at binali ang mga buto nito sa braso at ginawa niya ang parehong paraan ng patayin siya nito sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa kanyang mukha. Sa pagkamatay ni William, si Meredith ang naging pinuno ng SCAIR, at dito ay pinagkaisa niya ang bawat miyembro nito upang pabagsakin ang wife-like, samantala makikita naman na nabuhay si William dahil ginawa siyang isang artificial intelligence na may misyong bawiin si Meredith at pabagsakin ang SCAIR. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.